Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Araw ng Biyernes sa ika-33 linggo sa karaniwang panahon, pagdiriwang ng pagkamartir ng ating mga kapatid mula sa Vietnam. At sa ating mga pagbasa ngayon, kahalagahan, pag-iingat, paggalang sa templo, sa simbahan ang nais ipaalaala sa atin. Papaano ba nalalapastangan ang templo? Kasi kahit papaano, marami tayong mga pagdiriwang kung saan sinasabi ang tahanan ng Diyos ay dapat iginagalang, nirerespeto, binibigyan ng tamang pagtrato. Papaano ba nawawala yung respeto o yung paggalang sa tahanan ng Diyos? Paano ba natin malalapastangan ang tahanan ng Diyos? Sa unang pagbasa mula sa unang sulat ng Makabeo, sinasabi dito, ang mga Griego ay gumawa ng matinding kalapastanganan sa templo sa Jerusalem. Ano yung kanilang ginawa? Inalis nila yung kung anumang mga sagradong bagay sa altar at naglagay sila doon ng kanilang mga tinatawag na Diyos-Diyosan. Ito ay napakabigat na paglapastangan sa Diyos. Kaya nga, nung matalo sa pakikipaglaban ang mga Griego at nagwagi ang mga Hudyo, sila ay nagdiwang sa pamamagitan ng pagbabalik ng dangal ng templo sa Jerusalem. Nilinis nila na mabuti, inalis itong mga Diyos-Diyosan na inilagay ng mga Griego, pati yung altar na pinagpatungan doon ay inalis at pinalitan nila ito ng mas maayos at mas karapat-dapat sa Diyos. Ang paglapastangan na ginawa ng mga Griego ay labis na ikinalungkot ng mga Hudyo. Kaya halos ilang buwan sila ay talagang naglinis ng templo at pati ang kanilang mga sarili ay nagsikap na humingi ng tawad sa Diyos. Taos-puso silang nagsisi, nagsikap sila na talagang ipakita sa Diyos, kami ay nagbabalik loob sa iyo at ang templong aming ipinagkakatiwala sa iyo ay aming iingatan, aming igagalang, aming irerespeto. At nag-set sila ng date para sa tinatawag na dedication of the church in Jerusalem. At doon, masaya silang nagdiwang, masaya silang nagpasalamat at nagpuri sa Diyos. Sapagkat para sa kanila, ang templo ng Diyos ay banal, sagrado, tahanan ng Diyos. At sa templong ito ng Diyos nandoroon ang buhay na presensya ng Diyos. Sa Ebanghelyo, narinig natin ang isa na namang uri ng paglapastangan sa templo ng Diyos. At ang ating Panginoong Hesus mismo ang nakasaksi nito. Bakit ninyo ginawang palengke ang tahanan ng aking Ama? Nandiriyan ang mga nagtitinda ng iba't ibang mga hayop na gagamitin bilang alay sa templo. Nandiriyan ang nagpapalit ng mga salapi sapagkat ang salapi nila ay hindi tatanggapin sa kanilang handog sa templo. Kaya kailangan makipagpalit sila ng pera para yung perang ipapalit ang tatanggapin bilang handog sa templo. At itong pangangalakal na ito, itong mga ginagawang negosyo na ito ay nasa kaalaman at pamamahala ng mga punong saserdote, mga eskriba at mga pangunahin ng bayan.
Kaya sila ang number 1 na nagalit kay Jesus. Sabi ng Ebanghelyo, pinagsikapan nila na ipapatay si Jesus. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito sapagkat taimtim na nakikinig kay Jesus ang buong bayan. Kaya kapag lalapastanganin ang tahanan ng Diyos, si Jesus mismo ang ating magiging kalaban. Si Jesus mismo ang siyang magagalit sa atin. At alam natin kahit papaano kung ano-ano pa yung ibang mga maaaring masabi na pamamaraan ng paglapastangan sa templo ng Diyos. Nandirito tayo sa templo ng Diyos, sa ating simbahan, sa ating dambana, at alam natin na dito sa dambanang ito, sa tahanang ito ng Diyos, marapat lamang na ang gagawin natin ay mga gawaing naaayon sa pagpupuri, pagpaparangal, pagsamba, at pagpapasalamat sa Kanya. Anumang gawaing hindi napapabilang sa mga binanggit ay maaari nating masabi na isang uri ng paglapastangan sa Diyos. Di ba alam ng mga may edad, itinuro sa inyo nung kayo ay mga bata pa, na kapag papasok ng simbahan, ano ang unang-unang hahanapin? Yung holy water font, at doon ididip yung daliri at magsasign ng cross. At pagpasok sa simbahan, mag-genuflect bilang paggalang kay Jesus na nasa banal na sakramento. Ilan pa ba sa atin yung gumagawa noon? Siguro sasabihin ng iba, Father, paano namin ididip yung finger namin sa holy water font? Wala namang holy water. Kasi po sa panahon ng pandemic, diniscourage po yon. Hindi po yun in-advise kasi nga maaring iyon ay maging isang paraan ng pagkalat ng virus. Kapag ako ay may sakit na COVID at ako ay nag-dip doon at yung kasunod ko, maaari na magkahawa-hawa. Kaya inalis po muna yon sa panahon ng pandemic. Pero ang point, alam natin na tayo ay nasa tahanan ng Diyos, kaya sana alam natin kung papaano bibigyan ng tamang paggalang at pagrespeto ang tahanang ito ng Diyos. Sapagkat ang paggalang na yon ay ipinapatungkol natin sa naninirahan dito sa tahanan na ito. Walang iba kung hindi ang ating Diyos. Amen.